Tahimik ang gabi sa labas ng simbahan ng San Felipe. Tanging ang mahinang ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon sa paligid ang maririnig. Galing sa huling misa sina Miguel at Clarice Ramirez. Magkahawak kamay habang papalabas ng simbahan. Pareho silang may dalang pag-asang muli. Dala ng panalangin na matagal na nilang inuukol. Ito ay ang pagkakaroon ng anak. 15 taon na silang kasal. Dumaan na sa iba't ibang espesyalista. Uminom ng gamot. Nanalangin sa iba't ibang simbahan. At nagdebosyon. Ngunit tila maila pa rin ang hinihingi nilang biyaya. Pero sa kabila nito, hindi sila pumipitaw sa pananampalataya. Buo ang kanilang paniniwalang darating rin ang tamang oras. Habang tahimik silang naglalakad pa uwi, may narinig silang mahina ngunit malinaw na iyak ng sangkol mula sa gilid ng simbahan. Malapit sa mga paso ng halaman. Nagkatinginan sila at dali-daling nilapitan ang pinanggagalingan ng iyak. "Clarice, may sanggol!" Gulat na sambit ni Miguel. Nang kanilang silipin, isang bagong silang na sanggol, ang mahimbing na nakabalot sa lumang kumot. Ang balat nito ay kulubot pa. Tila ilang oras pa lamang mula ng mailuwal. Wala ni isang tao sa paligid. Tila iniwan ito ng kung sino. Napakapit si Clarice sa dibdib ni Miguel. Nanginginig ang kamay habang dahan-dahang kinukuha ang sanggol. Wala bang iniwang sulat? Wala bang kahit anong palatandaan kung sino ang nanay niya? Tanong ni Miguel habang sinusuri ang paligid. Wala, puro katahimikan lamang. Agad nilang dinala ang sanggol sa pinakamalapit na presinto upang i-report ang insidente. Habang kinakausap sila ng pulis, hindi mapigil ni Clarice ang pagtulo ng kanyang mga luha habang hawak niya ang bata. Para bang may nabuhay na panibagong pag-asa sa kanyang puso. "Ipagpapatuloy muna natin ang paghahanap sa ina nito," sabi ng opisyal. "Pero kung wala talagang maghahabol, maaari niyong i-foster child muna ang bata." Nagpa-check up sila sa ospital. Malusog ang sanggol. Lalaki ito. Pinangalanan muna nila ito na Baby Boy Ramirez. Habang inaayos pa ang mga dokumento, araw-araw ay inaasikaso nila ang mga legal na hakbang para sa foster care. At sa paglipas ng ilang buwan, dahil walang lumalapit o naghahanap dito, naaprubahan ang adoption process. Pinangalanan nila ang bata na Rafael. Mula sa Arkanghel Rafael, ang anghel ng kagalingan at patnubay. Habang pinagmamasdan ni Miguel ang batang natutulog sa duyan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa. "Baka ito na yung sagot sa panalangin natin, Clarice." Bulong niya. "Hindi nga siya galing sa'yo, pero baka galing siya sa Diyos at para sa atin siya." Tumango si Clarice habang pinupunasan ng kaunting luha sa kanyang mga mata. "Anak natin siya, Miguel. Buong puso ko sa kanya. Hindi ko na siya kayang bitawan pa." Sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanilang bahay, napuno ito ng kakaibang liwanag. Liwanag ng bagong pag-asa. Hindi nila alam kung saan nanggaling si Rafael, pero sigurado sila sa isang bagay. Mahal nila ito ng buong puso, at ituturing nila itong parang sarili nilang anak, ano't anuman ang mangyari. Lumipas nga ang mga buwan at taon na puno ng pag-aalaga at pagmamahal kina Miguel at Clarice para kay Rafael. Wala na silang hiningi pa sa Diyos kung hindi ang kalusugan at kasiyahan ng kanilang anak. Sa paningin ng lahat, si Rafael ay parang tunay nilang kadugo. Si Miguel ay isang engineer sa isang pribadong kumpanya, habang si Clarice naman ay dating guro sa isang pampublikong paaralan. Ngunit nang dumating si Rafael sa kanilang buhay, mas pinili ni Clarice na iwan pansamantala ang pagtuturo upang tutukan ang pagpapalaki sa bata. "Baka hindi na ito maulit, Miguel," sampit ni Clarice
habang pinapainom ng gatas si Rafael. Kaya gusto kong maranasan ng lahat. Wala sa pagpupuyat, paglalaban ng lampin, hanggang sa unang paglakad niya. Wala akong tutol dyan, mahal. Sagot ni Miguel habang hinahalikan sa noo ang mag-ina. Napakabuti mo. At tunay ngang napakabuti nilang magulang. Si Rafael ay hindi man galing sa sinapupunan ni Clarice, ngunit pinalaki siya ng may buong pagmamahal at malasakit. Laging may kwento bago matulog. Laging may haplos sa likod tuwing may lagnat. At may papuri sa bawat tagumpay. Kahit simpleng pagpulot ng laruan, ay binibigyang halaga. Madalas silang lumalabas ng pamilya. Sa parke, sa zoo, o sa simpleng grocery run. Wala ni isang sandali na ikinakaya nila si Rafael. At sa murang edad, ramdam na ramdam ng bata na siya ay tinatanggap at minamahal ng lubos. Ngunit sa likod ng ngiti ni Clarice, minsan ay may munting lungkot habang pinapanood niya si Rafael na naglalaro. Napapaisip siya. Hanggang kailan kami magiging sapat para sa kanya? Makikita niya kaya balang araw na wala siyang minanang itsura sa aming dalawa ni Miguel? Minsan, naabutan ni Miguel si Clarice na nakatitig sa album ng kasal nila. Nagpapasalamat ako, Miguel. Mahina nitong sabi. Pero aaminin ko, may bahagi pa rin talaga sa puso kong nangangarap na makaranas ng pagpupuntis, ng pagsilang ng bata, nang maramdaman yung sinasabi nilang sipa sa tiyan. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ng asawa. Wala akong ibang pangarap kung hindi ang makita kang masaya, mahal. Pero tandaan mo, Clarice, walang sino man ang pwedeng magsabi na hindi mo siya tunay na anak. Dahil kung pagmamahal ang basihan, ikaw ang pinakamagaling na ina sa mundong ito. Napangiti si Clarice, sabay tumingin kay Rafael na natutulog sa sofa. Yakap ang laruan niyang dinosaur. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Si Rafael ay naging masigla, matalino, at mapagmahal na bata. Nakapasok siya sa kindergarten at lagi siyang may bitbit na drawing na may mama at papa sa gitna. Sa mga mata ni Rafael, sila ang kanyang mundo. Wala siyang ibang kilala kung hindi sina Miguel at Clarice bilang kanyang mga magulang. At sa puso nilang mag-asawa, si Rafael ang una nilang anak, hindi man sa dugo, pero sa puso. Ngunit sa likod ng masayang araw-araw, may isa pang himala ang naghihintay. Isang pagbabagong susubok sa tibay ng pagmamahal nilang lahat. Bagaman masaya na silang lahat sa piling ni Rafael, hindi pa rin lubusang isinara ng mag-asawang Miguel at Clarice ang pintuan sa posibilidad na sila'y magkakaanak pa sa natural na paraan. Sa bawat misa, sa bawat dasal bago matulog, hindi pa rin nawawala ang simpleng hiling. Kung kalooban mo, Panginoon, sana'y maranasan din naming magkaroon ng anak mula sa aming sariling dugo. At isang umaga, habang naguhugas si Clarice ng pinagkainan, ay bigla siyang napaupo. Naramdaman niyang umiikot ang kanyang paningin at tila bumigat ang kanyang dibdib. Akala niya'y pagod lamang siya. Ngunit hindi na ito nawala kahit pagkatapos ng ilang araw. Miguel, parang iba na ang pakaramdam ko. Sambit niya habang hinahaplos ang tiyan. Agad siyang dinala ni Miguel sa klinika. Matapos ang ilang pagsusuri, ay lumabas na ang resulta. Congratulations po, Mrs. Ramirez. You are 2 months pregnant. Parang huminto ang mundo ni Clarice. Hindi siya makapaniwala. Napayakap siya kay Miguel. Parehong may luha ng tuwa sa mga mata. Clarice, totoo ba to? Halos hindi makapaniwala si Miguel. Magkakaanak na tayo? Tumango si Clarice, nanginginig sa emosyon. Oh, Miguel. Tinugunan ni Lord ang dasal natin. Nang makarating sila sa bahay, sinalubong sila ni Rafael na may dalang ginuhit na larawan ng pamilya nila. Mama, Papa, ito po tayo oh. Masayang sigaw ng bata. Napatingin si Clarice sa guhit. 3 tao. Sa gitna ay siya. Si Miguel sa kaliwa at si Rafael sa kanan.
Napangiti siya ngunit kasabay nito ay may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Paano na nga ba kung dumating ang panibagong sanggol? Ano ang mararamdaman ni Rafael? Mula noon, ay naging abala ang mag-asawa sa paghahanda sa pagdating ng sanggol. Bumili sila ng crib, ng mga bagong damit, at inayos ang dating guest room para gawing nursery room. Habang pinupunasan ni Miguel ang bagong stroller, dumaan si Rafael dala ang kanyang laruan. Papa, para kanino po yan? Para sa magiging kapatid mo, anak. Sagot ni Miguel sabay kidlat. Kapatid ko po? Tanong ni Rafael na tila naguguluhan. Oo, may bibi na si mama mo. Magiging kuya ka na. Ngumiti si Rafael, pero may bakas ng pagtataka at kaba. Ako pa rin ba ang baby mo, Mama? Tanong niya kay Clarice pagdating ng gabi. Hinaplos ni Clarice ang pisngi ng bata. Oo naman anak, ikaw ang unang anak ko. Ikaw ang unang nagpatibok ng puso ko bilang ina. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ni Clarice, unti-unting napapansin ni Rafael ang pagbabago. Hindi na siya laging nauupo sa tabi ng ina sa gabi. Hindi na siya laging naihahatid sa school ng magkasama. Minsan, kapag inihiling niyang maglaro, ay sumasagot si Clarice ng, Pagod si Mama anak. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan, nagsisimula ng pumasok sa puso ni Rafael ang isang kakaibang damdamin. Paninibugho. Sa murang edad, unti-unti siyang nakakaramdam ng selos sa isang taong hindi pa niya nakikita. Dumating ang araw na hinihintay ng buong pamilya. Ang pagsilang ni Isabel, ang bunsong anak ni Miguel at Clarice. Isang maliwalas na umaga. Dinala si Clarice sa ospital matapos siyang abutin ng regular na pag-impit ng tiyan. Sa loob ng ilang oras, matagumpay niyang isinilang ang isang malusog na batang babae. Maputi ito. May bilog na pisngi at masiglang umiiyak. Tuwang-tuwa si Miguel. Halos hindi nito bitawan ng cellphone sa kakakuha ng larawan ng sangkol. Agad niyang ipinadala ang mga litrato sa mga kamag-anak at kaibigan. Dumating na si Isabel. Masayang balita niya. Sa tabi ng delivery bed, pinatong ni Clarice ang munting sanggol sa kanyang dibdib. Halos hindi niya ito mabitawan. Parang nahulog na kaagad ang puso niya sa anak na inakala niyang kailanman ay hindi niya na makakamtan pa. Ngunit sa isang sulok ng silid, nakaupo si Rafael na may hawak na stop toy. Tahimik lang siyang nanonood habang lahat ay abalang nakapaligid kay Isabel. Kanina pa niya gustong magsabi ng, Mama. Ngunit tila walang nakakakita sa kanya. Rafael anak, halika't silipin mo ang kapatid mo. Yaya ni Miguel. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Tinignan niya ang munting nilalang na natutulog sa bisig ng kanyang ina. Ang late niya, Papa. Bulong niya. Oo, pero magiging malakas rin yan katulad mo. Ngumiti si Rafael, ngunit sa loob-loob niya ay merong bumabagabag. Para bang sa unang pagkakataon, hindi na siya ang bida sa mundo ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi na si Clarice at ang sanggol. Muling nagbago ang kanilang tahanan. Mula sa mga feeding bottle, diaper bag, hanggang sa mga lalabay sa gabi, lahat ng kilos ni Clarice ay umiikot kay Isabel. Si Miguel man ay tila palaging abala sa pag-ayos ng bagong gamit ng sanggol. Ma, pwede po bang tayo muna ang maglaro? Tanong ni Rafael isang hapon. Anak, mamaya na lang ha. Pinapatulog ko pa si baby natin. Mahinang sagot ni Clarice. Mama, nag-drawing po ako. Gusto mong makita? Sabay abot ng papel. Pakilagay muna sa mesa anak, busy pa si Mama. Unti-unting napalitan ng dating matamis na atensyon ng malamig na katahimikan. Si Rafael na dating sentro ng mundo ng kanyang mga magulang ay tila naging extra sa sarili nilang tahanan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Miguel na tahimik lamang si Rafael. Hindi niya ginagalaw ang pagkain. Hindi rin siya sumasagot kapag tinatanong. Anak, may problema ba? Tanong ni Miguel. Umiling si Rafael, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang umiyak si Isabel.
Tumayo kaagad si Clarice at iniwan ang mesa. Naiwan si Rafael na nakatingin sa malamig na pinggan sa harap niya. Sa murang isip niya, isang tanong ang paulit-ulit. Kapag may totoo ka ng anak, hindi mo na ba ako mahal, Mama? Lumipas ang mga buwan at sa bawat araw ay lalong nararamdaman na Rafael ang lumalalim na puwang sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Masarap pa rin ang pagkain sa pagkainan. May tawa at kwento pa rin sa bahay. Ngunit hindi na siya ang dahilan ng mga iyon. Lahat ng atensyon ay para na kay Isabel. Minsan, habang naglalaro siyang mag-isa sa kanyang kwarto, narinig niyang tumatawa si Clarice sa sala habang kinakausap si Isabel. Ang galing-galing naman ng baby ko. Marunong ng tumihaya. Masiglang sigaw ni Clarice. Napahinto naman si Rafael. Noon, sa tuwing may bagong nagagawa siya, si Clarice ang una't huling bumabati sa kanya. Pero ngayon, kahit kumuwit pa siya ng napakagandang bahay na may hardin at aso, ni hindi na ito napapansin. Isang hapon habang magkasama silang magkapatid sa sala, nilapitan ni Rafael si Isabel na nooy nakahiga sa crib. Pinagmasdan niya ito. Tahimik, walang kamalay-malay. Inabot niya ang kamay ng sanggol at hinawakan. Sa isang iglap, umikot ang crib at nahulog si Isabel sa sahig. Anong nangyari? Sigaw ni Clarice habang dali-daling tumakbo palapit. Si Isabel po. Nauutal na sabi ni Rafael, nanginginig at lumuluha sa takot. Dinala kaagad nila sa ospital si Isabel. Mabuti na lamang at walang malubhang pinsala. Galos lamang sa noo at konting pasa sa braso. Pagkatapos ng eksaminasyon, habang naghihintay sila sa hallway, lumapit si Clarice kay Rafael. Galit na galit ito. Bakit mo pinapakialaman si Isabel? Hindi mo ba alam na baby siya? Wala ka bang pakialam? Hindi ko po sinasadya, Mama. Hawak ko lang po yung kamay niya. Umiiyak na sagot ng bata. At sa isang iglap, na sobrang galit, ay nakalabas ang mga salitang hindi inaasahan ni Rafael na maririnig kailanman. Hindi ka namin tunay na anak, Rafael. Kaya ka ba ganito? Dahil alam mong hindi mo naman talaga kadugo si Isabel. Napatahimik ang paligid. Si Miguel na kanina'y tahimik lang, ay biglang napalingon. Si Clarice, tila natauhan sa sarili. Agad na napaluhod at niyakap si Rafael. Anak, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko dapat sinabi yon. Ngunit huli na. Tumakbo si Rafael palabas ng ospital. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Ang alam lamang niya ay masakit ang kanyang nararamdaman. Masakit malamang totoo pala ang kutob niya na hindi siya totoo sa mundong iyon. Magdamag siyang hindi umuwi. Kinabukasan, natagpuan siya ni Miguel sa may covered court, malapit sa simbahan. Nakaupo ito sa sahig. Yakap-yakap ang lumang laruan niya noong baby pa siya. Lumapit si Miguel at dahan-dahang naupo sa tabi ng bata. Rafael, anak, patawad ah. Hindi ka dapat nakarinig ng ganoong salita mula sa mama mo. Alam mong kahit hindi ka galing sa dugo namin, ikaw ang unang minahal ng puso naming mag-asawa. Walang makakapalit nun sa'yo, anak. Ngunit hindi kumibo si Rafael. Tahimik lang siyang nakatingin sa malayo. Sa puso niya, nagising ang isang sakit na hindi madaling maghilo. Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang insidente sa ospital. Tila unti-unti nang lumalamig ang samahan ng pamilya Ramirez. Si Rafael ay madalas ng tahimik. Hindi na kasing sigla tulad ng dati. Palagi siyang nagkukulong sa kwarto. Naglalakad ng mag-isa tuwing hapon at bihira nang umiti. Sa bawat tingin niya sa kanyang mga magulang, lalo na kay Clarice, tila may harang na pader sa pagitan nila. Si Clarice naman ay balot ng pagsisisi. Paulit-ulit niyang binabalikan ang sandaling iyon sa ospital. Kung papaano niyang nasabi ang mga salitang hindi niya kayang bawiin. Gusto niyang ayusin ang lahat. Pero sa tuwing lalapitan niya si Rafael, ay talaga namang umiiwas ito. Isang araw ng Sabado, habang abala si Miguel sa pagbabaklas ng mga lumang kahon sa imbakan, may kumatok sa kanilang gate. Isang matandang babae. May puting buhok at may daladalang lumang supot ng tela.
May bitbit siyang larawan. Magandang araw po. Dito po ba nakatira sina Miguel at Clarice Ramirez? Tanong ng matanda. Opo, ako po si Clarice. Sagot niya. Ano pong may paglilingkod namin? Kinakalungkot kong guluhin kayo. Pero ako po si Dolores Santiago. At ako po ang lola ni Rafael. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clarice. Hindi siya makagalaw. Tumawag kaagad siya kay Miguel at pinapasok ang matanda. Sa sala, dahan-dahang isinalaysay ni Dolores ang kwento. Ang anak kong si Irene, siya ang ina ni Rafael. Nabuntis siya sa lalaking hindi siya pinanindigan. Noong manganak siya, wala kaming pera, walang makain. Isang gabi ay umiyak siya sa akin. Sabi niya mas mabuti pang iwan na lamang ang bata sa lugar na may posibilidad na may mabuting taong kukuha sa kanya. At doon siya iniwan sa may bandang simbahan. Hindi maiwasan ni Clarice ang mapaluha. Bakit po ngayon lang kayo nagpakita? Hindi ko alam kung nabubuhay pa siya at kung nasaan na siya. Pero nitong huli, may kumalat na balita sa amin na may batang iniwan sa simbahan na inampun daw. Nagtanong-tanong ako at nakita ko ang litrato ni Rafael sa Facebook. Doon sa Facebook account niyo, hindi ako nagpunta para agawin siya. Gusto ko lang sanang makilala siya at sabihin sa kanya na hindi siya iniwan ng walang dahilan. Narinig ni Rafael ang usapan habang patagong nakasilip sa hagdan. Tahimik siyang umupo sa dulo ng hagdanan. Hawak-hawak ang larawang hawak ng matanda. Siya yon, isang sanggol na nasa bisig ng babaeng hindi niya kilala. Kinabukasan, kinausap siya ng kanyang mga magulang. Dito na lang buong puso at katapatan na inamin ng lahat. Wala silang inilihim, walang pagtatakip. Anak, ani Miguel, kahit ano pa man ang pinanggalingan mo, ikaw ang unang bumuo ng pamilya natin. Hindi ka namin pinulot, pinili ka namin anak, pinagdasal at minahal. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi may kakaila na masakit para sa isang batang tulad ni Rafael ang malaman na totoo nga. Hindi siya kadugo at may ibang ugat ang kanyang pagkatao. At sa puso niya, isang tanong ang pilit na lumilitaw. Kung pinili nila akong mahalin noon, bakit parang hindi na ngayon? Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Rafael. Bagamat alam na niya ngayon ang pinagmulan niya, hindi pa rin mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang nakatayo sa gitna ng dalawang mundo. Ang mundong minahal siya pero ngayon tila lumalamig. At ang mundong hindi niya nakilala pero ngayon ay lumilitaw sa alaala. Lumayas si Rafael isang gabi. Iniwan niya ang isang sulat sa mesa. Mahal ko po kayo, Mama at Papa. Pero baka mas mabuti pong hindi na muna ako dyan. Bitbit lang niya ang maliit niyang backpack at ang lumang stop toy na minsang binili sa kanya ni Miguel. Umupo siya sa park sa harap ng simbahan kung saan siya natagpuan noon at doon siya nanatili. Gutom, giniginaw, ngunit tila mas tahimik ang kanyang puso kaysa sa kanilang tahanan. Habang tulog si Isabel at tahimik ang bahay, napansin ni Clarice ang sulat. Napasigaw siya sa takot. Miguel, si Rafael, wala siya sa kwarto. Mabilis silang lumabas at nilibot ang buong barangay. Kinaumagahan ay natagpuan ni Miguel si Rafael sa mismong lugar, kung saan una nila itong nakita. Sa paso ng simbahan. Nakatulog ito sa malamig na semento, yakap ang kanyang laruan. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Naupo sa tabi ng anak. Nang magising si Rafael, hindi siya kaagad nagsalita. Tinignan lang niya ang kanyang ama. Anak, bakit mo ginawa to? Pasensya ka na anak ha. Hindi ko alam kung papaanong ibabalik kita sa dati. Pero mahal ka namin ng mama mo. Maling-mali ang nangyari anak. Pero hindi nagbago ang laman ng puso namin. Tahimik lang si Rafael. Pero Papa, nung dumating si Isabel, parang wala na po akong puwang sa inyo eh. Hinugot ni Miguel ang kanyang wallet. May lumang larawan doon. Yung unang kuha nila kay Rafael. Ito ang palagi kong tinitignan.
Tuwing nahihirapan ako sa trabaho, anak, paalala mo sa akin na may dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Tumulo ang luha ni Rafael. Papa, anak niyo pa rin po ba ako? Hindi lang basta anak. Ikaw ang unang tumawag sa amin ng mama at papa. Ikaw ang unang nagsabi sa amin ng I love you. Ikaw ang unang nagpatibok sa puso naming dalawa bilang magulang. Niyakap ni Rafael ang kanyang ama. Matagal, mahigpit, at mula sa puso. Pag-uwi nila, sinalubong sila ni Clarice na agad na lumuhod sa harapan ni Rafael. Anak patawad. Patawad kung nagkulang ako nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko sinasadya, anak. Pero totoo, mahal na mahal kita. Kahit kailan, hindi kita itinuring na iba. Nabulag lang ako sa sobrang tuwa kay Isabel. Pero ikaw ang nagsimula ng pagiging ina ko. Tumango si Rafael. Hindi pa tuluyang nawawala ang sakit. Pero unti-unti niyang naiintindihan. Ang pagmamahal ay hindi laging perpekto. Pero kapag totoo, natututo itong humingi ng tawad, magbago, at muling magmahal. Sa hapunan ng gabing iyon, 4 silang nakaupo sa mesa. Sa gitna ay ulam, kanin, at bagong simula. Wala nang tanong kung sino ang tunay at kung sino ang galing sa dugo, sapagkat ang mahalaga, nagmula sa puso ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling mabuo ang loob ng pamilya, unti-unting bumalik ang liwanag sa tahanan ng pamilyang Ramirez. Ngayon, hindi na lamang simpleng pagkukumpuni ng damdamin ng kanilang ginagawa, kung hindi ang muling pagtatahi ng tiwala at pagmamahalan. Nagsimula si Clarice na igugol ang buong araw hindi lamang kay Isabel, kung hindi pati na rin kay Rafael. Gumawa siya ng bagong routine. Pagkagising sa umaga, sabay na silang nag-aalmusal, at siya na rin ang naghahatid kay Rafael sa eskwelahan. Sa gabi, pinagsasabay niyang patulugin ang 2 bata, habang kinikwentuhan ng mga kwentong may aral sa pamilya, respeto, at pagmamahal. Hindi rin nagpahuli si Miguel. Kapag Sabado at Linggo, naglalaan siya ng oras para kay Rafael. Nagpapalipad sila ng saranggola. Sabay na nag-aayos ng bisikleta o minsan ay nanonood ng cartoons ng magkasama. Gusto niyang ipadama na kahit may bagong miyembro ng pamilya, hindi kailanman nawala si Rafael sa kanyang puso bilang anak. At si Rafael naman, unti-unting lumalambot ang kanyang puso. Muli siyang naging masigla, masayahin, at mapagmahal na kuya kay Isabel. Hindi man kaagad lubos na nawala ang sakit, pero unti-unti niya itong tinatanggap at pinapalitan ng mas matibay na pagmamahal. Sa bawat tawa ni Isabel habang kinikiliti niya, nararamdaman niyang mahalaga pa rin siya, hindi lang bilang anak, kung hindi bilang isang kuya. Isang araw, sa ika-6 na kaarawan ni Rafael bilang miyembro ng kanilang pamilya, naganda ng maliit na salo-salo si Miguel at Clarice. Imbitado ang ilang kapitbahay, mga kaibigan ni Rafael, at si Lola Dolores na ngayon ay regular nang dumadalaw para makilala ang kanyang apo. Sa kalagitnaan ng kainan, tinawag ni Clarice ang lahat upang magbigay ng mensahe. Hindi po ito birthday ng isang bata lang. Bungad niya habang yakap si Rafael. Ito po ay selebrasyon ng isang araw kung kailan ipinagkaloob sa amin ng Diyos ang isang anak na bagamat hindi galing sa aming dugo, ay siya namang unang nagpatibok ng puso namin bilang magulang. Lumapit si Miguel. Hawak ang maliit na kahon. Ibinigay ito kay Rafael. Pagbukas niya, isang pendant na may ukit na unang regalo ng langit. Anak, sabit ni Miguel, ikaw ang unang regalo sa amin ng langit. Huwag mo yung kakalimutan kahit kailan, ha? Napaluha si Rafael. Mula sa gitna ng simpleng salo-salo, marahan siyang yumakap kina Miguel at Clarice. Tahimik, totoo, at puno ng damdamin. Sa gabing iyon bago siya matulog, nilapitan siya ni Clarice. Rafael, gusto ko lang ulit sabihin, anak kita, hindi dahil sa isinilang kita, kung hindi dahil sa pinili kitang mahalin araw-araw. Mahal na mahal kita, anak. Ngumiti si Rafael at sumagot. At ako, Mama,
Pinili ko ring tawagin kayong mama at papa dahil kayo lang po ang naging mundo ko. At habang natutulog siya, tanga ng pendant sa dibdib, alam niyang muli siyang minahal. Hindi dahil sa kung kanino siya galing, kung hindi dahil sa kung paano siya tinanggap. At doon nagsimula ang bago nilang simula. Isang pamilyang buo, hindi sa dugo, kung hindi sa tibok ng puso. Lumipas ang mga taon. Si Rafael ay 16 na taong gulang na. Isang masigasig na estudyante sa senior high school at kilala sa kanilang paaralan bilang responsable at mapagmahal na kuya. Samantalang si Isabel naman ay 9 na taong gulang na, masayahin, matalino at malapit na malapit sa kanyang kuya. Sa kabila ng pinagdaan ng pagsubok noong bata pa sila, hindi kailanman nawala ang pundasyon ng kanilang pamilya. Natutunan nila na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa paninindigan, sa pangunawa at sa pagsasakripisyo para sa isa't isa. Si Clarice ay muling nagbalik sa pagtuturo, ngunit sinisiguradong hindi na muling mawawala sa mata at puso ng kanyang mga anak. Si Miguel naman ay nagsimula ng maliit na negosyo upang mas makapaglaan pa ng oras sa kanyang pamilya. Sa isang event sa eskwelahan na Rafael, siya ay inimbitahan bilang speaker para sa Family Day. Habang nakatayo sa harap ng mga magulang at anak, sinabi niya, "Hindi ko po alam kung saan ako nanggaling, pero alam ko kung saan ako tumubo. Sa tahanang hindi man sobrang perpekto, pero puno naman ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi ako isinilang ni Mama Clarice, pero araw-araw niya akong pinapalaking may dangal. At si Papa Miguel naman, hindi niya naman ako kailangang kilalanin, pero pinili niya akong yakapin at mahalin. Kung pamilya ang usapan, hindi dugo ang sukatan. Ang tunay na pamilya, pinipilit pinaninindigan." Nagpalakpakan ng lahat. Sa likod ng entablado, nakatingin si Clarice at Miguel, parehong luhaan sa tuwa at pagmamalaki. At sa araw na iyon, isang malinaw na katotohanan ang pinagtibay. Ang anak na pinili ng puso ay anak rin ng tadhana. At ang pamilya, anumang anyo, basta't pinanday ng pagmamahalan, ay tunay na biyaya mula sa langit. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, paki-like and share na rin para mapanood ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!